Naranasan mo na ba ang isang tahimik na katiyakan sa iyong kaluluwa, isang pakiramdam na kilala at pinili na tumutol sa lahat ng logika? Paano kung ang pinakadakilang kumpirmasyon ng iyong landas ay hindi isang kulog na tinig mula sa langit, ngunit isang serye ng banayad, malalim na paglilipat sa loob ng iyong pagiging? Marami ang naglalakad sa buhay na nakakaramdam ng isang malalim na koneksyon sa banal, gayunpaman naghahanap sila ng isang panlabas na pag-sign, isang malaking himala, upang mapatunayan ang nalalaman na ng kanilang espiritu. Naghahanap sila ng marka sa labas, kung ang katotohanan, ang selyo ng Diyos ay isang panloob na pagbabagong anyo, isang sagradong imprint sa puso. Ngayon, galugarin namin ang siyam na makapangyarihang mga palatandaan na nasil ka ng Diyos para sa isang layunin, at marahil hindi mo lamang nakilala ang katibayan. Hindi ito tungkol sa pagmamataas o pagiging espesyal, ito ay tungkol sa paggising sa banal na appointment sa iyong buhay, isang pagtawag na bulong bago ka pa nabuo. Kaya, simulan natin ang paglalakbay na ito ng pagkilala, upang makita kung ang iyong buhay ay nagdadala ng mga sagradong marka na ito. Ang pinakaunang pag-sign, ang foundational shift mula sa kung saan ang lahat ng iba ay lumalaki, ay isang hindi may kakaila pagbubukas at pagiging sensitibo ng puso. Ito ay hindi lamang sentimentidad o madaling emosyonal. Ito ay isang malalim, halos visceral empathy na nag-uugnay sa iyo sa kagalakan at, mas matulis, ang pagdurusa ng iba. Ang isang tao na tinatakan ng espiritu ay nagsisimula na maramdaman ang mundo ng iba. Maaari nilang makita ang kanilang sarili na nanunood ng isang balita tungkol sa mga estranghero sa kabilang panig ng mundo at nakakaramdam ng isang tunay na sakit sa kanilang dibdib, isang kalungkutan na tunay na nagdudulot ng luha sa kanilang mga mata. Maaari silang magpasa ng isang walang bahay na tao sa kalye at hindi nakakaramdam ng awa o paghuhusga, ngunit isang hindi maipaliwanag na alon ng pakikiramay, isang malalim na pag-upo na malaman ang kanilang kwento, upang mapagan ang kanilang pasanin sa ilang maliit na paraan. Ito ang puso na pinag-uusapan ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, nang ay pangako niya, bibigyan kita ng isang bagong puso at maglagay ng isang bagong espiritu sa iyo. Aalisin ko sa iyo ang iyong puso ng bato at bibigyan ka ng isang puso ng laman. Ang isang puso ng bato ay sarado, proteksyon sa sarili, at manhid. Ang isang puso ng laman ay buhay, nararamdaman, dumudugo ito, at kumukonekta ito. Ang banal na pagiging sensitibo na ito ay ang lupa ng kaluluwa na tinik at pinalambot, inihanda para sa mga buto ng layunin na balak na itanim ng Diyos. Ito ay nagpapakita bilang isang likas na salpok upang makatulong ng walang pagkalkula. Nag-aalok ka ng isang tainga ng pakikinig hindi dahil sa tingin mo ay obligado, ngunit dahil naramdaman mo ang bigat sa kaluluwa ng ibang tao. Ibinibigay mo ang iyong oras o mapagkukunan hindi para sa pagkilala, ngunit dahil ang kilos ng pagbibigay ay nagdudulot ng isang tahimik, matindi na kagalakan sa iyong sariling espiritu. Isipin ang mabuting Samaritano. Nakita ng pari at ang Levita ang nasugatan na tao at, ginagabayan ng logika at mga patakaran, dumaan sila. Ngunit ang Samaritano, isang tagalabas, ay nakakita sa kanya at inilipat ng may pakikiramay. Ang pagkahabag na iyon ay hindi isang pag-iisip, ito ay isang malakas, gut level na tugon na pumilit sa kanya na kumilos. Ito ang marka ng isang selyadong puso. Ito ay isang puso na pumutok sa ritmo na may pakikiramay sa Diyos mismo, isang puso na hindi na maaaring manatiling walang malasakit sa mundo sa paligid nito. Kasunod ng pagbubukas ng puso na ito, ang pangalawang pag-sign ay nagsisimula na lumitaw, isang mas mataas na pangunawa ng mga synchronicities. Ang mundo, na kung minsan ay tila random at magulong, ay nagsisimulang magbunyag ng isang nakatagong layer ng kahulugan. Ang mga ito ay hindi dakila, mga himala sa lupa, ngunit maliit, matalik na sandali ng banal na pagkakahanay na parang isang lihim na wika sa pagitan mo at ng lumikha. Ito ay kapag nakikipagbuno ka ng isang tiyak na pagdududa, at binuksan mo lamang ang radyo upang makarinig lamang ng isang kanta na may mga lyrics na direktang nagsasalita sa iyong takot. Ito ay kapag nagdarasal ka para sa gabay sa isang desisyon, at ang isang kaibigan na hindi mo pa nakausap sa mga taon ay tinawag ka ng asul na may isang piraso ng karunungan na nagpapaliwanag sa iyong landas. O marahil ay binuksan mo ang iyong Biblia, hindi sa isang tukoy na daanan, ngunit pinapayagan lamang itong bumukas, at ang iyong mga mata ay nakarating sa isang taludtod na naramdaman na parang isinulat para lamang sa iyo, sa sandaling iyon.
Ang isang tao na tinataka ng Diyos ay nagsisimula na makita ang mga pangyayaring ito hindi bilang mga coincidences, ngunit bilang banal na tinapay. Ang mga marker ay naiwan sa landas upang matiyak na sila ay nakikita, narinig, at gumabay. Ito ay isang malalim na paglilipat mula sa pamumuhay sa isang random na universo hanggang sa pamumuhay sa isang tumutugon. Isaalang-alang ang kwento ng lingkod ni Abraham sa Genesis Kapitulo 24, na ipinadala upang makahanap ng asawa para kay Isaac. Nanalangin siya para sa isang tiyak na tanda, na ang babaeng mag-aalok sa kanya ng inumin ay mag-aalok din sa tubig ng kanyang mga kamelyo. Sa eksaktong sandaling yon, lumilitaw si Rebecca at tiyak na ginagawa niya. Ito ay isang synchronicity kaya perpekto maaari lamang itong may ugnay sa kamay ng Diyos. Sa parehong paraan, ang mga nakatatak na nagsisimulang mapansin ang mga Rebecca sandali, sa kanilang sariling buhay. Ang mga hindi nakikita na marka ay ang paraan ng pag-wink sa iyo ng Diyos, ng pagkumpirma na hinabi niya ang mga detalye ng iyong pang-araw-araw na buhay sa isang mas malaki, magandang tapestry. Nangangailangan ito ng isang bagong uri ng nakikita, isang espiritual na atensyon na kinikilala ang kanyang pirma sa maliit, tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye sa araw. Ang pang-unawa na ito ay nagtatayo ng isang tahimik na kumpiyansa, isang katiyakan na hindi ka naglalakad mag-isa, ngunit nasa isang pare-pareho, paglalahad ng pag-uusap sa banal. Ang pare-pareho, paglalahad ng pag-uusap na natural na nagbibigay ng pangatlong tanda ng isang selyadong kaluluwa, isang malalim, matatag na kapayapaan na tumutol sa kalagayan. Hindi ito ang kapayapaan ng isang placid life, libre mula sa problema. Sa kabaligtaran, ito ay isang kapayapaan na pinakamalalim na nadama sa mismong puso ng bagyo. Ito ang kapayapaan ni Kristo na natutulog sa bangka sa dagat ng Galilea. Naaalala mo ba ang eksenang yun? Ang mga alagad, na papanahong mangingisda, ay natatakot sa kanilang buhay. Ang mga alon ay nag-crash sa mga gilid, ang hangin ay umuungol, at ang kanilang sisidlan ay nagbabanta na magkahiwalay. Sa kanilang gulat, hinahanap nila ang kanilang Panginoon, at nahanap nila siya, natutulog. Natutulog sa isang unan sa matigas. Ang kanilang sigaw ay isa sa parehong takot at akusasyon, "Guro, wala ka bang pakialam na kami ay namamatay?" Ang isang tao na hindi nabuklod ng Diyos ay sumasalamin sa mga alagad. Ang kanilang katotohanan ay ang bagyo. Ang hangin, ang mga alon, ang tumataas na tubig, ito ang mga nangingibabaw na katotohanan ng kanilang pag-iral, at ang kanilang emosyonal na estado ay isang direktang pagmuni-muni ng mga panlabas na kaguluhan. Ang kanilang kapayapaan ay kondisyon, ganap na nakasalalay sa kalmado na dagat at patas na panahon. Ngunit ang isa na selyadong nagsisimula upang maranasan ang kapayapaan ni Kristo sa bangka. Nasa bagyo pa rin sila, ang hangin ng kahirapan sa pananalapi ay pumutok pa rin, ang mga alon ng isang mahirap na diagnosis ay nag-crash pa rin, ang kadiliman ng pagkawala ay bumababa pa rin. Ngunit ang kanilang pangunahing katotohanan ay hindi na bagyo, ang kanilang pangunahing katotohanan ay ang pagkakaroon ng Master sa bangka kasama nila. Ang kanyang presensya ay nagiging mas tunay, mas malaki, kaysa sa kaguluhan na nakapaligid sa kanila. Ito ang kapayapaan na isinulat ni Apostol Pablo mula sa isang selda ng bilangguan, ang kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa. Hindi ito gumagawa ng lohikal na kahulugan. Dapat kang mabalisa, ngunit kalmado ka. Dapat kang mawala ng pag-asa, ngunit sa tingin mo ay isang sliver ng pag-asa. Dapat kang kumonsumo ng galit, ngunit nahanap mo ang biyaya na magpatawad. Hindi ito isang psikolohikal na trick o isang anyo ng pagtanggi. Ito ay isang supernatural na angkla na ibinaba mula sa iyong espiritu sa bedrock ng katapatan ng Diyos. Habang ang ibabaw ng iyong buhay ay maaaring mabulok ng kaguluhan, ang iyong kalaliman ay mananatiling pa rin at tahimik. Nalaman mo na ang pangako ng Diyos ay hindi na ang mga bagyo ay hindi darating, ngunit hindi ka na may iwan upang harapin sila. Ang hindi matitinag na kapayapaan ay nagiging isa sa mga pinakamalakas na patuto ng isang selyadong buhay, sapagkat ito ay isang katotohanan na hindi maibibigay ng mundo at, mas mahalaga, ay hindi maaaring mag-alis. Ito ay isang tahimik, panloob na kuta, isang santuaryo ng kaluluwa kung saan maaari kang umatras kahit na ang mundo ay nasa digmaan. Ang kapayapaan na ito ay hindi pasibo, ito ay isang mapagkukunan ng napakalawak na lakas. Pinapayagan ka nitong mag-isip ng malinaw kapag ang iba ay nagpanik,
mag-alok ng ginhawa kapag ang iba ay natupok ng takot, at gumawa ng mga pagpapasya batay sa pananampalataya sa halip na hinihimok ng adrenaline ng isang krisis. Ito ay katibayan na ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na nakakabit sa iyong mga kalagayan, ngunit ligtas na na-fasten sa isa na nag-uutos sa hangin at mga alon. Sinimulan mong maunawaan na ang layunin ay hindi mabuhay ng isang walang buhay na bagyo, ngunit upang maging ang taong makatulog sa bangka, na nagtitiwala ng lubusan sa isang may kontrol. Mula sa lugar na ito ng malalim na panloob na katahimikan, ang isang pang-apat na pag-sign ay nagsisimula na maipakita, ang isa na lumilipat mula sa panloob na mundo ng pakiramdam at pangunawa sa panlabas na mundo ng pagkilos at impluwensya. Ito ang paglitaw ng isang banal na layunin, isang malinaw at nakakahimok na pakiramdam ng misyon. Ito ay isang paglipat mula sa pagtatanong, Diyos, ano ang maaari mong gawin para sa akin? Sa isang malalim at antas ng kaluluwa na nagtanong, Diyos, ano ang nais mong gawin sa pamamagitan ko? Ang buhay ng isang selyadong individual ay hindi na isang serye ng mga random na kaganapan o isang simpleng hangarin ng personal na kaligayahan. Sa halip, ito ay nagiging isang kwento, isang tiyak at natatanging kabanata sa dakilang salaysay ng Diyos ng pagtubos. Ang kahulugan ng layunin na ito ay madalas na hindi isang sandali ng kidlat-bolt, ngunit isang unti-unting pag-iwas, isang mabagal na lumalagong kamalayan na ang iyong natatanging mga regalo, iyong mga hilig, ang iyong mga nakaraang pakikibaka, at maging ang iyong pinakamalalim na sugat ay naghahanda sa iyo para sa isang tiyak na gawain. Ito ang pagsasakatuparan na ang iyong trabaho ay hindi lamang trabaho, ngunit isang platform para sa integridad at serbisyo. Ang iyong pamilya ay hindi lamang isang pribadong unit, ngunit isang lugar ng pagsasanay para sa pag-ibig at isang beacon ng ilaw sa iyong komunidad. Ang iyong masining na talento ay hindi lamang isang libangan, ngunit isang paraan upang makipag-usap sa kagandahan at katotohanan. Ang hanggaring ito ay nagpapabanal sa mundong. Bigla, ang paghuhugas ng pinggan, pagtulong sa isang bata na may araling bahay, o matiyag ang pakikinig sa isang katrabaho ay hindi na isang gawain na may check-off ang isang listahan. Ito ay isang gawa ng pagsamba, isang pagkakataon na isama ang pag-ibig at pagkakaroon ng Diyos sa maliit, hindi nakikitang mga sulok ng buhay. Nagsisimula kang maunawaan na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa grand, pampublikong tagumpay, siya ay intimate na kasangkot sa tahimik, tapat na pamamahala ng ordinaryong. Dito nadarama ang totoong bigat ng iyong pagtawag. Ito ang pagsasakatuparan na ikaw ay isang ambasador ng langit hindi lamang kapag nasa entablado ka, ngunit kapag nasa linya ka ng pag-checkout. Ang iyong layunin ay hindi isang sombrero na inilagay mo para sa mga espesyal na okasyon, ito ay ang mismong kakanyahan kung sino ka nagiging, pinagtagpi sa tela ng iyong pang-araw-araw na pag-iral. Nagsisimula kang makita ang mga banal na appointment sa lahat ng dako hindi dahil nagbago ang mundo, ngunit dahil nabuksan ang iyong mga mata. Ang bigo na tao sa likod mo sa trapiko ay hindi isang pagkabagot, ngunit isang kaluluwa na nangangailangan ng biyaya, isang biyaya na maaari mong palawakin sa isang simple, kilos ng pasyente. Ang bagong kapitbahay na tila umatras ay hindi isang taong maiiwasan, ngunit ang isang tao na inilagay ng Diyos sa iyong landas para sa isang kadahilanan, marahil para sa isang simpleng salita ng pagbati na maaaring maging unang basag ng ilaw sa kanilang kadiliman. Ang layunin na ibinigay ng Diyos na ito ay may kamanghamanghang kalidad, ito ay nagbibigay ng iyong nakaraan. Ang bawat peklat, bawat kabiguan, bawat sandali ng sakit na naisip mo minsan ay isang walang kahulugan na trahedya ay muling na konteksto. Tumingin ka sa likod at nakikita na ang mismong mga bagay na inilaan ng kaaway para sa iyong pagkawasak, pinaplano ng Diyos na gamitin para sa iyong kapalaran. Ang mga taon na ginugol mo sa isang espiritual na disyerto ay hindi nasayang, tinuruan ka nila ng isang desperadong pag-asa sa Diyos na ginagamit mo ngayon upang gabayan ang iba na nawala. Ang pagtataksil na kumalas sa iyong puso ay hindi lamang nasira ka, pinalabas ka nito upang makagawa ng mas maraming silid para sa pakikiramay ng Diyos, na nagbibigay sa iyo ng isang natatanging pakikiramay para sa mga nasiraan ng loob. Ang iyong pinakadakilang sugat ay naging mapagkukunan ng iyong pinaka-epektibong ministeryo. Maaari kang makipag-usap sa isang awtoridad na hindi matutunan sa isang libro, ang awtoridad ng isang kapwa na kaligtas. Hindi ka nag-aalok ng mga taong platitude, inaalok mo sa kanila ang patuto ng iyong mga scars. Patunay na posible ang pagpapagaling, ang ilaw na iyon ay maaaring tumagos sa pinakamalalim na kadiliman.
Ito ang magandang ekonomiya ng kaharian ng Diyos, walang nasayang. Kinukuha niya ang mga abo ng iyong dating buhay at ginagamit ang mga ito upang lumikha ng isang bagay na maganda, isang mensahe ng pag-asa para sa isang mundo na gutom para dito. Ang iyong kwento, kasama ang lahat ng magulo at masakit na mga kabanata, ay nagiging iyong pinakamalakas na tool. Hindi na ito mapagkukunan ng kahihiyan, ngunit isang testamento sa walang humpay, pagtubos ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kailanawan ng layunin na ito ay panimula din na nagbabago sa iyong relasyon sa tagumpay at pagkabigo. Kapag nabubuhay ka para sa isang madla ng isa, ang sukatan ng tagumpay sa mundo yaman, katayuan, pagkilala ay mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Ang iyong layunin ay hindi na magtatayo ng iyong sariling kaharian ngunit upang maging isang matapat na mamamayan ng kanyang. Ito ay hindi kapani-paniwalang pagpapalaya. Pinapalaya ka nito mula sa pagdurog na presyon upang may segowa, upang maging perpekto, upang masukat hanggang sa ilang imposible na pamantayan. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng kinalabasan ng iyong mga pagsisikap, ngunit sa pamamagitan ng katapatan ng iyong pagsunod. Maaari kang tawagan sa isang gawa na hindi kailanman makikilala ng mundo, isang tahimik, nakatagong ministeryo ng panalangin, serbisyo, o paghihikayat. Gayunpaman, sa paningin ng Diyos, ang isa na matapat na nagmamahal sa kanilang hindi mahalaga na sulok ng mundo ay ipinagdiriwang bilang isa na nakikipag-usap sa mga bansa. Ang reorientation na ito ay gumagawa ng isang malalim at matibay na kagalakan. Ito ay isang kagalakan na hindi nakasalalay sa panlabas na pagpapatunay ngunit nakaugat sa simple, malalim na kasiyahan ng pag-alam na ginagawa mo ang iyong nilikha upang gawin. Tumigil ang pagsusumikap, ang galit na hustle upang mapatunayan ang iyong halaga ng subsides. Sa lugar nito ay dumating ang isang matatag, nakatuon na enerhiya, isang simbuyo ng damdamin na hindi nasusunog ng ambisyon ngunit sa pamamagitan ng isang malalim at matatag na pag-ibig para sa isa na tumawag sa iyo ng pangalan at binigyan ka ng isang misyon na perpektong angkop sa iyo. Nagsusumikap ka upang hindi kumita ng pag-ibig, ngunit dahil mahal ka na. Nagsisilbi kang hindi makakuha ng kabuluhan, ngunit dahil nabigyan ka na ng tunay na kabuluhan sa kanya. Ang pangunahing pagbabagong ito mula sa pagkita hanggang sa pagtanggap, mula sa pagsusumikap hanggang sa pagsunod, binabago ang lahat tungkol sa kung paano ka lumipat sa mundo. Ito ay muling inhinyero ang mismong makina ng iyong pagganyak. Isipin ito sa ganitong paraan, para sa karamihan ng iyong buhay, maaaring ikaw ay nagpapatakbo tulad ng isang sasakyan na kailangang patuloy na huminto at mag-refuel na may mga patak ng pag-aproba ng tao, papuri, at pagkilala. Ito ay isang nakakapagod, hindi mahusay na paraan upang mabuhay, palaging nasa gilid ng pagpapatakbo ng walang laman. Ngunit kapag talagang naiintindihan mo na ikaw ay na-fueled ng walang hanggan, walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos, ikaw ay naging ibang uri ng sasakyan ng buo. Hindi ka na umaasa sa mga panlabas na istasyon ng refueling. Tumatakbo ka sa isang malinis, panloob, at hindi masasayang mapagkukunan ng kapangyarihan. Hindi ito nangangahulugang tumitigil ka sa pagtatrabaho, nangangahulugan ito na nagtatrabaho ka sa ibang enerhiya, isang banal na momentum. Hindi ka na isang pulubi, na humihiling para sa mga scrap ng pagpapatunay mula sa talahanayan ng mundo. Ikaw ay isang anak ng hari, na kumakain sa kanyang biyaya at nag-aanyaya sa iba na sumali. Ang bagong mapagkukunan ng kuryente na ito ay kapansin-pansing nagbabago sa iyong mga relasyon. Kapag hindi mo na kailangan ng anuman asterisk mula sa asterisk mga tao, sa wakas ay malaya kang tunay na mahalin sila asterisk para sa asterisk sino sila. Ang iyong mga pakikipag-ugnay ay tumigil na maging transactional. Huminto ka sa hindi sinasadyang pagkalkula, ano ang magagawa ng taong ito para sa akin? Maaari ba nilang isulong ang aking karera? Maaari ba silang maging mahalaga sa akin? Gusto ba nila ako? Ang pare-pareho na yon. Ang pag-drain ng panloob na monologue ay nawawala. Sa lugar nito, isang bagong hanay ng mga katanungan ang lumitaw. Ang mga katanungan ay bulong ng Espiritu ng Diyos. Paano ko may hahatid ang taong ito? Paano ko maipakita sa kanila ang pag-ibig na ipinakita sa akin? Ano ang nakikita ng Diyos sa kanila na maaari kong ipakita muli? Ikaw ay naging isang conduit, hindi isang reservoir. Dahil puno ka na, ang pag-ibig ay maaaring dumaloy asterisk sa pamamagitan ng asterisk hindi ka nababawasan. Sa katunayan, mas maraming ibibigay mo, mas nakakaranas ka ng daloy ng sariling pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay.
Maaari kang makinig sa sakit ng isang tao nang hindi sinusubukan na ayusin ito, dahil ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging bayani. Maaari mong ipagdiwang ang tagumpay ng isang tao nang walang bakas ng inggit, dahil ang kanilang tagumpay ay hindi ang iyong pagkawala. Naglalaro ka sa parehong koponan, para sa parehong hari, at ang isang panalo para sa kanila ay isang panalo para sa kaharian. Ito ang lihim sa tunay na pamayanan, isang pamayanan na itinayo hindi sa kapwa pangangailangan, ngunit sa isang ibinahaging, umaapaw na mapagkukunan ng banal na pag-ibig. Ang seguridad na ito ay nagbibigay din sa iyo ng malalim na regalo ng kahinaan. Kapag ang iyong pagkakakilanlan ay hindi marupok, hindi nakasalalay sa pagpapanatili ng isang maingat na created na imahe ng pagiging perpekto, maaari mong sa wakas ay maging totoo. Maaari mong aminin kung ikaw ay mali. Maaari kang humingi ng tulong kapag nahihirapan ka. Maaari mong ibahagi ang iyong mga kahinaan at ang iyong mga takot ng walang takot na tinanggihan, dahil alam mo na ang iyong tunay na pagtanggap ay na-secure na sa langit. Ang pagiging tunay na ito ay magnetic. Ang mga tao ay hindi iginuhit sa iyong pagiging perpekto, ang mga ito ay iginuhit sa iyong matapat na pakikibaka at ang tunay na biyaya na natagpuan mo sa loob nito. Ang iyong pagpayag na tanggalin ang mask ay nagbibigay ng pahintulot sa iba na gawin ang pareho. Lumilikha ito ng mga puwang ng totoong koneksyon kung saan maaaring gawin ng biyaya ang gawain nito. Ang pagpapanggap na magkasama ay pinapanatili ang Diyos sa haba ng braso at ihiwalay ka mula sa mismong mga tao na maaaring maging isang paraan ng kanyang biyaya. Ngunit ang iyong matapat na pagpasok, ako ay nasira, at kailangan ko ng isang tagapagligtas, ay nagiging isang pintuan kung saan makikita ng iba ang ilaw ni Kristo na nagniningning hindi sa kabila ng iyong mga bitak, ngunit tiyak na asterisk sa pamamagitan ng asterisk sila. Mula sa lugar na ito ng seguridad at pagiging tunay ay lumalaki ang isang hindi matitinag na katapangan. Ang takot sa tao, na sinasabi ng mga banal na kasulatan ay isang patibong, ay nagsisimulang mawala ng pagkakahawak sa iyong puso. Kapag ang iyong pinakahuling hukom at ang iyong pinakaminamahal na madla ay ang Diyos mismo, ang mga opinyon ng iba ay inilalagay sa kanilang tamang pananaw. Hindi na sila ang pangwakas na hatol sa iyong halaga o sa iyong misyon. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay naging nakasasakit o hindi mapaniniwalaan, sa katunayan, dahil mas mahal mo ang mga tao ng mas tunay, mas magiging maingat ka. Ngunit nangangahulugan ito na hindi ka makokontrol ng kanilang pag-aproba o hindi pagsang-ayon. Malaya kang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig, kahit na hindi komportable. Malaya kang sundin ang pagtawag ng Diyos, kahit nahaantong ka sa isang landas na itinuturing ng mundo na hanggal o hindi gaanong mahalaga. Maaari mong ipagsapalaran ang pagkabigo, dahil alam mo na sa ekonomiya ng Diyos, ang katapatan ay ang tanging tagumpay na mahalaga. Ito ang lakas ng loob na nagbibigay daan sa iyo upang simulan ang ministeryo para sa mga walang tirahan kahit na sinabi ng lahat na wala kang mga mapagkukunan. Ito ay ang lakas ng loob na patawarin ang taong nasugatan ka ng labis, hindi dahil nararapat ito, ngunit dahil sinusunod mo ang isa na nagpatawad sa iyo. Ito ay ang tahimik, matatag na lakas ng loob na pumili ng integridad kapag ang isang kompromiso ay nangangako ng isang mas madaling landas. Ito ay isang katapangan na ipinanganak hindi ng tiwala sa sarili, kundi ng tiwala ng Diyos. Ang kumpiyansa na ito ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magsimula, nagbibigay ito sa iyo ng katatagan upang makatiis. Kapag ang iyong pagkakakilanlan ay nakabalot sa iyong pagganap, ang iyong mga tagumpay, o ang iyong reputasyon, ang anumang pag-iingat ay parang isang personal na pag-aakusa. Ang isang nabigo na pakikipagsapalaran sa negosyo ay hindi lamang isang pagkawala ng pananalapi, ito ay isang deklarasyon na asterisk ikaw asterisk ay isang pagkabigo. Ang isang sirang relasyon ay hindi lamang mapagkukunan ng sakit, ito ay patunay na asterisk ikaw asterisk ay hindi mapag-aalinlangan. Ang kritisismo ay hindi lamang tumusok, nagbabanta ito upang malutas ang iyong napakapakiramdam ng sarili. Ngunit kapag nakatago ka kay Kristo, ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay nananatiling matatag kahit na ang mga bagyo ng buhay ay nagagalit. Naiintindihan mo na ang iyong mga kalagayan ay hindi ang pangwakas na salita kung sino ka. Ang nababanat na ito ay hindi isang mabagsik na pagbabata, isang pag-agaw lamang ng iyong mga ngipin hanggang sa lumilitaw ang paglilitis. Ito ay isang aktibo, may pag-asa na tiyaga na nakaugat sa kaalaman na ang Diyos ay isang master artist na wala, lalo na hindi ang ating sakit.
Siya ang pangwakas na manunubos, hindi lamang sa ating mga kaluluwa, kundi sa ating mga kwento. Kinukuha niya ang mga sirang piraso, ang mga pagkabigo, pagtataksil, at mga panahon ng ilang at hinuhugot ang mga ito sa isang tapis area na mas maganda at masalimuot kaysa sa maaari nating idinisenyo sa aming sarili. Isipin ang apoy na ginagamit ng isang panday upang gumawa ng isang tibak. Sa hindi pinag-aralan, mukhang isang mapanirang, marahas na proseso. Ang metal ay pinainit, pinukpok, bumagsak sa tubig, paulit-ulit. Ngunit alam ng panday na ang mismong proseso na ito ay kung ano ang nasusunog ng mga impurities, pinapalakas ang bakal, at patalasin ang gilid. Kapag ang iyong pagkakakilanlan ay kay Kristo, maaari kang magsimulang magtiwala sa kamay ng panday, kahit na nasa apoy ka. Maaari kang maniwala na ang pressure na sa tingin mo ay hindi sinadya upang durugin ka, ngunit upang hubugin ka sa isang bagay na kapakipakinabang, isang bagay na maganda, isang bagay na sumasalamin sa katangian ng isa na humahawak sa iyo. Pinapayagan ka nitong harapin ang pagdurusa hindi sa isang bakit ako, ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa isang ng banal na pag-usisa, nagtitiwala na kahit na ito ay may layunin sa mapagmahal, soberanong plano ng Diyos. At ano ang patuloy na kasama ng ganitong uri ng pagiging matatag? Ito ay isang malalim at hindi matitinag na kagalakan. Ito ay marahil isa sa mga pinakadakilang kabalintunaan ng pananampalataya ng Kristiyano, at isa sa mga pinakamaliwanag na palatandaan na ang iyong pagkakakilanlan ay tunay na nagbago. Hinahabol ng mundo ang kaligayahan, na kung saan ay isang mabilis na damdamin na ganap na nakasalalay sa kanais-nais na mga pangyayari. Kung maayos ang mga bagay, masaya ka. Kung hindi sila, hindi ka. Ito ay isang marupok na estado bilang hindi mahuhulaan sa panahon. Ngunit ang kagalakan na nagmula sa isang pagkakakilanlan na nakaugat kay Kristo, ay iba pa. Ito ay isang malalim, ilog sa ilalim ng lupa na dumadaloy sa iyong kaluluwa, anuman ang tagtuyot o baha sa ibabaw. Ito ay isang bunga ng Espiritu, isang regalo ng presensya ng Diyos, hindi isang produkto ng iyong kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit maaaring isulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagsasaya mula sa isang selda sa bilangguan. Ito ang dahilan kung bakit maaaring kantahin ng mga martir ang mga himno habang nahaharap nila ang kanilang pagpapatupad. Hindi ito dahil sila ay masochists o natanggal mula sa katotohanan. Ito ay dahil ang kanilang kagalakan ay hindi na sourced mula sa kanilang kaginhawaan, kanilang kalayaan, o ang kanilang tagumpay. Ito ay nagmula sa kanilang pagkakaisa kay Kristo. Alam nila na walang bilangguan, walang apoy, walang makapangyarihang kapangyarihan ang maaaring maghiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanilang tunay na kayamanan ay ligtas. Ito ay isang kagalakan na maaaring magkasama sa malalim na kalungkutan. Maaari kang umiyak sa isang pagkawala, maaari kang magdalamhati sa isang sirang panaginip, maaari mong maramdaman ang matalim na pagkantot ng pagkabigo, at gayunpaman, sa ilalim nito, ang ilog ng kagalakan ay patuloy na dumadaloy. Ito ay ang kagalakan ng pagiging ganap na kilala at walang pasubali na minamahal. Ito ay ang kagalakan ng pag-alam sa pagtatapos ng kwento, na ang kasalanan at kamatayan ay hindi nakakakuha ng pangwakas na salita. Ito ay ang tahimik, tiwala na kasiyahan sa kabutihan at katapatan ng Diyos, isang kasiyahan na hindi kinansela ng sakit ngunit madalas, mahimalang, nilinaw nito. Kapag ang lahat ng iba pa ay nakuha, natuklasan mo na siya ay, at palaging, higit pa sa sapat. Ang pagtuklas na ito, ang katotohanang bedrock na ito ay sapat na ang Diyos, ay ang balon ng isang hindi kapani-paniwalang kalayaan. Pag-isipan kung gaano karami ang ating buhay, ang ating enerhiya, ang ating pagkabalisa ay ginugol sa galit na proyekto ng pagtatayo ng sarili. Patuloy kaming sinusubukan na bumuo ng isang pagkakakilanlan na magiging kahanga-hanga, katanggap-tanggap, at ligtas. Tinipon namin ang mga brick ng aming mga nagawa, ang mortar ng pag-aproba ng iba, ang mga plano ng mga inaasahan sa kultura. Nagtatayo kami, ngunit ang istruktura ay palaging marupok. Isang malakas na hangin ng pagpuna, isang lindol ng pagkabigo, isang baha ng pagkawala, at ang buong bagay ay maaaring bumagsak, na iniwan kaming nakalantad at natakot. Ngunit kapag ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na isang proyekto na dapat mong kumpletuhin ngunit isang regalo na iyong natanggap, ikaw ay pinalaya mula sa nakakapagod, nababalisa na paggawa. Maaari mong ihiga ang mga tool.
Hindi ka na ang arkitekto ng iyong sariling halaga. Ito ay isang kalayaan na nagbabago sa lahat. Isaalang-alang ang kalayaan mula sa paniniil ng opinyon. Ilan sa iyong buhay ang idinidikta ng napansin o sinasalita na paghuhusga ng iba? Nagbihis kami ng isang tiyak na paraan, mag-post ng ilang mga bagay sa online, ituloy ang ilang mga karera, lahat na may isang bahagi ng aming isip na nagtanong, ano ang iisipin nila? Kami ay nagiging mga chameleon, binabago ang aming mga kulay upang tumugma sa aming paligid, desperado na timpla at maaprubahan. Ngunit ang taong ang pagkakakilanlan ay ligtas kay Kristo ay tulad ng isang leon, hindi isang chameleon. Ang kanilang kulay ay kanilang sarili. Malaya silang maging kung sino ang nilikha ng Diyos na maging, sapagkat ang kanilang pagpapatunay ay nagmula sa taong pinakamahalaga, ang isa na ang opinyon ay ang isa lamang na bumubuo ng katotohanan. Malaya silang magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig, upang manindigan para sa kung ano ang tama kahit na hindi sikat, upang maglingkod sa pagiging malalim ng hindi nangangailangan ng palakpakan, dahil ang kanilang tagapakinig ay isang tagapakinig ng isa. Nangangahulugan din ito ng kalayaan mula sa pagdurog na presyon upang may segowa. Ang aming mundo ay sumisigaw na ikaw ang ginagawa mo. Ang iyong halaga ay isang direktang resulta ng iyong pagiging produktibo, ang iyong tagumpay, ang iyong kontribusyon. Kaya't nagmamadali kami, gumiling kami, isinakripisyo natin ang ating kalusugan, ang ating mga relasyon, ang ating kapayapaan sa dambana ng nakamit. Umaasa na kung magagawa lamang natin ang sapat, sa wakas ay pakiramdam natin ay sapat na tayo. Kasinungalingan ito. Ito ay isang hamster wheel na mas mabilis ngunit hindi dumating. Isang pagkakakilanlan kay Kristo ang bumagsak sa idolo na ito. Ipinapahayag nito ang isang ganap na magkakaibang ekonomiya ng biyaya. Ang iyong halaga ay hindi batay sa iyong pagganap, ito ay batay sa pagganap ni Kristo sa iyong ngalan. Hindi ka mahal dahil mahalaga ka dahil mahal ka ng Diyos. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Revolusyonaryo ito. Hindi ito humantong sa catamaran, dahil maaaring matakot ang ilan. Sa kabaligtaran, humahantong ito sa isang bagong uri ng trabaho hindi nagawa asterisk para sa asterisk pagtanggap, ngunit asterisk mula sa asterisk pagtanggap. Malaya kang lumikha, maglingkod, magtayo, magsikap, hindi sa isang desperadong pangangailangan upang patunayan ang iyong sarili, ngunit dahil sa isang masayang pag-apaw ng pasasalamat sa kung sino ka na sa Kanya. At sa ito ay ang kalayaan mula sa takot sa pagkabigo. Kung ang iyong halaga ay hindi nakatali sa iyong tagumpay, kung gayon ang pagkabigo ay hindi na isang sakuna na pag-aakusa ng iyong kaluluwa. Ito ay damot. Ito ay nagiging isang kaganapan, isang aralin, isang kalsada, ngunit hindi isang patutunguhan. Maaari itong maging isang tool sa kamay ng panday, tulad ng apoy at martilyo. Kapag alam mo na ang iyong panghuli na nakatayo ay ligtas, maaari kang maglakas loob na subukan at mabaigo. Maaari kang maging sapat na mahina upang aminin na wala kang lahat ng mga sagot. Maaari kang kumuha ng mga panganib sa malikhaing. Maaari kang lumakad sa pananampalataya sa hindi alam, dahil alam mo na kahit na mahulog ka, mahuhulog ka sa walang hanggang mga bisig ng isang ama na hindi ka papayag. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng isang higpit ng 1,000 talampakan sa hangin, kung saan ang isang misstep ay nangangahulugang lubos na pagkawasak, at paglalakad sa isang beam ng balanse ng 2 pulgada mula sa isang malambot, nakabalot na sahig. Ang gawain ay pareho, ngunit ang pagkakaroon ng safety net ay nagbabago sa lahat. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ay ang netong pangkaligtasan. Hindi ka nito maiiwasan na matisod, ngunit ganap na binabago nito ang bunga ng taglagas. Ang triple na kalayaan na ito mula sa opinyon, mula sa pagganap, at mula sa takot radikal na reorients kung paano kami nauugnay sa isa't isa. Kapag hindi mo na kailangan ang mga tao upang mapatunayan ka, malaya kang tunay na mahalin sila. Huminto ka sa nakikita ang mga ito bilang alinman sa mga salamin upang ipakita ang iyong sariling kaluwalhatian o hukom upang matukoy ang iyong halaga. Maaari mong makita ang mga ito tulad ng mga ito, ang mga kapwa nagdadala ng imahe, mga tao na ihahain, kilala, at minamahal. Ang iyong mga relasyon ay hindi na transactional, isang banayad na pagpapalitan ng kukunin ko ang iyong mga pangangailangan kung nakatagpo ka ng minahan. Sa halip, maaari silang maging conduits ng biyaya, maaari kang mag-alok ng kapatawaran ng mas malaya dahil malalim mong nalalaman ang karagatan ng kapatawaran na iyong sarili na tumayo.
Maaari kang makinig ng mas malalim dahil hindi ka lamang naghihintay para sa iyong pagliko upang magsalita upang patunayan kung gaano ka katalino. Maaari mong ipagdiwang ang mga tagumpay ng iba nang walang laso ng inggit, dahil ang kanilang tagumpay ay hindi isang banta sa iyong halaga. Nagpapatakbo ka mula sa isang posisyon ng walang katapusang kasaganaan, hindi kakulangan. Binigyan ka ng mismong katwiran ni Kristo, kaya ano ang dapat patunayan? Ikaw ay pinagtibay bilang isang anak ng hari, kaya anong posisyon ang kailangan mong ipaglaban? Ito ang kapayapaan na pumasa sa pag-unawa. Hindi ito ang kawalan ng mga problema, ngunit ang pagkakaroon ng isang tao. Ito ang tahimik na kumpiyansa ng isang bata na, habang naglalakad sa isang madilim at nakakatakot na kagubatan, ay hindi natatakot dahil hinahawakan nila ang kamay ng kanilang ama. Madilim pa rin ang kagubatan. Kakaiba pa rin ang mga ingay. Ang landas ay hindi pa rin sigurado. Ngunit matatag ang pagkakahawak ng ama, at nagbabago ang lahat. Ang pagkakakilanlan ng bata ay hindi nawala na tao sa kakahuyan. Ang kanilang pagkakakilanlan ay minamahal na anak ng ama na nakakaalam ng paraan sa bahay. Kaya paano natin ito linangin? Paano tayo mabubuhay kasama ang ating kamay ng mahigpit sa ating ama kapag ang kagubatan ay pumipilit sa lahat ng panig? Ang mundo ay walang humpay sa kampanya nito upang muling tukuyin ka. Ang bawat patalastas, bawat post sa social media, bawat siklo ng promosyon sa trabaho ay isang maliit na sermon na nangangaral ng ibang ebanghelyo, isang ebanghelyo ng pagsalig sa sarili, ng hitsura, ng nakamit. Kung hindi tayo aktibong pigilan ito, masusundan natin ito. Ang hangin na hininga natin ay makapal sa fog ng pagganap at paghahambing. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong maging sinasadya ng mga praktikal na pag-alala. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa ating sarili bawat solong araw, kung minsan bawat solong oras. Hindi lamang ito positibong pakikipag-usap sa sarili. Hindi ito nakatayo sa harap ng salamin at nagsasabing, magaling ako, sapat na ako. Iyon pa rin ang isang ebanghelyo ng sarili. Ang pangangaral ng ebanghelyo sa iyong sarili ay naghahanap sa salamin at nagsasabing, kahit na hindi ako sapat na mabuti, siya. Kahit na nabigo ako, ang kanyang katwiran ay aking sarili. Ang aking halaga ay wala sa pagmuni-muni na ito. Ito ay ligtas na gaganapin sa mga kamay ng isa na gumawa sa akin at tinubos ako. Ito ay isang malay tao na gawa ng paghihimagsik laban sa paniniil ng agarang, ang paniniil ng nadama bagay. Isipin ito sa isang praktikal na kahulugan. Nakatanggap ka ng isang email mula sa iyong boss na nakakaramdam ng kritikal. Ang dating pagkakakilanlan, ang ulila, ay agad na napupunta sa mataas na alerto. Ang panloob na korte ay nagtipon, at pareho kayong tagayusig at nasasakdal. Kita nyo, sinabi ko sa iyo na hindi ka gupitin para dito. Ikaw ay isang imposter. Ngayon alam ng lahat, mapaputok ka, nabigo ka. Ang takot sa pagtanggi, ang kahihiyan ng kakulangan, lahat ito ay bamaha. Ang iyong tugon ay magiging nagtatanggol, nababahala, marahil kahit na pasibo-agresibo. Ngunit ang bata na humahawak sa kamay ng kanilang ama ay may ibang mapagkukunan. Nararamdaman nila ang tibok ng pagpuna, o hindi ito tungkol sa pagiging hindi makatao. Ngunit pagkatapos ng paunang pagkantot, mayroong ibang magagamit na panloob na monologue. Ito ay tunog tulad nito, okay, mahirap basahin. Ang aking pagganap sa lugar na ito ay kulang. Ngunit ang aking halaga ay hindi nakatali sa aking pagganap. Ang opinyon ng aking boss ay hindi tinukoy sa akin. Ang opinyon ng aking ama ay kung ano ang mahalaga, at tinawag niya akong kanyang minamahal. Kaya, maaari kong tingnan ang kritisismo na ito. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang isa ay isang panic scramble para sa pagiging makatwiran sa sarili. Ang iba pa ay isang ligtas na paggalaw patungo sa paglaki. Ang prosesong ito ay tulad ng pag-aaral ng isang bagong wika. Sa loob ng maraming taon, ikaw ay matatas sa wika ng takot, kahiyan, at pagganap. Kapag sinimulan mo muna ang pag-aaral ng wika ng biyaya at pagkakakilanlan, nakakaramdam ito ng clunky. Kailangan mong ihinto at sinasadya na isalin. Ang nababalisa na pag-iisip ay dumating sa lumang wika, at kailangan mong sadyang itigil at muling i-frame ito, upang magsalita ng katotohanan ng ebanghelyo pabalik dito. Ito ay pakiramdam na hindi likas sa una. Ngunit sa mas ginagawa mo ito, mas lalo mong ibabad ang iyong sarili dito sa pamamagitan ng banal na kasulatan,
sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pamayanan sa iba na natututo ng parehong wika, mas lalo itong nagiging iyong katutubong wika. Nagsisimula kang mag-isip sa biyaya. Ang iyong mga likas na reaksyon ay nagsisimulang magbago. Ang kapayapaan na dating naramdaman tulad ng isang malayong konsepto na kailangan mong magsikap para maging tahimik, nakapaligid na musika ng iyong kaluluwa. Hindi ito tungkol sa hindi papansin ng katotohanan o pagpapanggap na ang mga pagkabigo ay hindi nasasaktan. Ito ay tungkol sa muling pag-contextualize sa kanila. Ang sakit ay totoo, ngunit hindi na ito panghuli. Ang isang pagtanggi, isang pagkabigo, isang malupit na salita, ang mga bagay na ito ay nagiging tulad ng mga alon na nag-crash laban sa isang parola. Ang parola ay bumbled, sigurado. Ang spray ay tumama sa mga bintana, ang hangin ay umungol sa paligid nito. Ngunit ang pundasyon nito ay wala sa paglilipat ng mga alon, ito ay nasa hindi matitinag na bato sa ilalim ng tubig. Ang bagyo ay isang tunay na kaganapan, ngunit hindi ito maaaring ilipat ang parola. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ay ang bato. Ang mga bagyo ng buhay ay darating, sila ay magiging malakas at marahas at makaramdam sila ng labis. Ngunit wala silang lakas upang ilipat ang iyong pundasyon. Hindi nila mahawakan kung sino ka talaga. Ang iyong paninindigan ay ligtas, hindi dahil sa lakas ng iyong sariling mga pader, ngunit dahil sa pagiging matatag ng bato kung saan ka itinayo. At ito ay gumagana din sa baligtad. Ano ang mangyayari kapag nagtagumpay ka? Kumusta naman kapag nakuha mo ang promosyon, kapag ang iyong proyekto ay isang napakalaking tagumpay, kapag nakatanggap ka ng papuri sa publiko? Ang pagkakakilanlan ng ulila ay nakalagay sa ito bilang patunay ng halaga nito. Sa wakas, ito ang pagpapatunay na pinagtatrabahuhan ko. Ngayon mahalaga ako, ngayon ay ligtas ako, ngunit ang seguridad na ito ay itinayo sa buhangin. Ito ay tumatagal lamang hanggang sa susunod na proyekto, ang susunod na pagsusuri. Lumilikha ito ng isang desperadong pangangailangan upang mapanatili ang tagumpay na iyon, upang itaas ito, na humahantong sa isang bagong uri ng pagkabalisa, ang takot na mawala ang iyong nakuha. Ang tagumpay, sa balangkas na ito, ay tulad ng isang bilangguan bilang pagkabigo. Ang minamahal na bata, gayunpaman, ay maaaring makatanggap ng tagumpay bilang isang regalo. Hindi ito pagpapatunay ng kanilang halaga, ngunit isang pagkakataon para sa pasasalamat at katiwala. Ang panloob na monologue ay nagbabago din dito. Sa halip na, ang aking tagumpay ay nagpapatunay na karapat-dapat ako, ito ay nagiging, salamat, Ama, para sa mga regalo at kakayahan na ibinigay mo sa akin, at para sa pagkakataong magamit ang mga ito. Ang tagumpay na ito ay hindi mapagkukunan ng aking pagkakakilanlan, ngunit isang bunga nito. Paano ko magagamit ang platform na ito, ang impluwensyang ito, para sa iyong kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng iba? Ang tagumpay ay hindi isang pedestal upang tumayo, ngunit isang talahanayan upang maglingkod mula sa. Maaari mong tamasahin ito nang hindi inalipin ito. Maaari kang makatanggap ng papuri nang hindi naging gumon dito. Dahil alam mo na kung ang lahat ay inalis bukas, ang iyong tunay na kayamanan, ang iyong pangunahing pagkakakilanlan, ay mananatiling ganap na hindi nababago. Malaya ka upang matiyak ang iyong mga tagumpay sa isang bukas na kamay, hindi isang clenched fist, dahil alam mo na hindi sila sa iyo upang magsimula. Ang mga ito ay mga regalo mula sa isang mabuting ama, ipinagkatiwala sa iyo sa isang panahon. Ito ang malalim na muling pag-order ng kaluluwa na inaalok ng Ebanghelyo. Ito ay nagre-reframe hindi lamang sa aming mga pagkabigo, kundi ang aming mga tagumpay. Inalis nito ang buong makamundong sistema ng halaga, na batay sa isang sliding scale ng paghahambing at nakamit, at pinapalitan ito ng nakamamanghang, hindi matitinag na pagpapahayag mula sa tagalikha ng universo, ito ang aking minamahal na anak, kung saan ako ay nalulugod. Ang deklarasyong yon ay hindi ginawa sa iyo dahil sa iyong pagganap. Ginawa ito kay Jesus, at kay Kristo, ginawa ito ngayon sa iyo. Ito ay isang katayuan na ibinigay, hindi kinita. At ang pamumuhay sa katotohanan ng ibinigay na Nes, ang biyaya na yon, ay ang lihim sa isang buhay ng malalim, matatag na kapayapaan at radikal, masayang kalayaan. Kaya, iiwan kita ng isang hamon na sumasalamin sa linggong ito, kung aling mga tiyak na lugar ng iyong buhay ang madalas mong naririnig na ang nababalisa na tinig ng ulila, at ano ang isang praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang patahimikin ito sa pamamagitan ng pag-alala na ikaw ang minamahal.
Hikayatin natin ang isa't isa sa mga komento sa ibaba. Kung ang pag-uusap na ito ay nakatulong sa iyo na mabalewala ang iyong pagkakakilanlan, siguraduhin na mag-subscribe ka at nag-ring ng abiso na iyon. Dahil sa aming susunod na video, masisira namin kung paano mahawakan ng pagpuna ng hindi pinapayagan itong durugin ang iyong espiritu, hindi mo nais na makaligtaan ito. Hanggang doon, maglakad sa iyong kalayaan. Ito si Marco.